Magandang araw. Ako si Sir Sig at ito ang Dilaw na Kandila Pinoy Comics. Dito, ibinabahagi ko ang mga nakakatakot at madilim na kwento direkta mula sa mga anonymous senders. Lahat ng kwento, totoong nangyari, batay sa tunay na buhay. Kung gusto ninyong mabasa pa ang iba pang mga kwento, may Facebook page kami. Doon nagsesend sa akin ang mga anonymous na tagasunod ng Dilaw na Kandila Pinoy Comics. Araw-araw akong nagpo-post ng mga kwento na may kasamang comics. Kung mahilig kayo sa mga kababalaghan, madilim at nakakatakot na totoong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-follow din ang aming Facebook page. Noong 2011 ito nangyari. Graduating student ako noon. Maxed out na lahat ng units ko, pagod na sa biyahe araw-araw. Kaya naisip ko, magdo-dorm na lang ako. Nakahanap naman ako ng dorm malapit sa university ko. Pero yung bahay, iba. Kahit tirik na tirik ang araw sa labas, malamig sa loob. Hindi yung preskong malamig ha, kundi yung lamig na parang nasa loob ka ng kuweba. Yung lamig na kumakapit sa balat. Yung lamig na may kasamang katahimikan. Noong una, hindi ko pinansin. Akala ko normal lang. Hindi ko alam. Warning na pala yun. Sabi ng caretaker, 2 lang daw kaming tenant nun. Yung 3 nauna, kakaalis lang daw last week. Hindi ko na inusisa kung bakit. Nag-move in ako. Pagkatapos kong mag-ayos ng gamit, naligo na ako kasi may pasok pa ako ng hapon. Habang naliligo ako, may naririnig akong naglalakad sa 2nd floor. Kahoy kasi yung sahig doon. Rinig mo bawat hakbang. Tuk, tuk, tuk. Inisip ko, roommate ko siguro. Tapos, bang! Parang may malakas na sumipa sa pinto ng CR. Nagulat ako. Medyo nainis pa nga ako. Wait lang po, matatapos na po ako. Sigaw ko. Tahimik ulit. Pagkatapos kong maligo, hindi ko na siya kinausap. Hindi pa kasi kami nagkikita talaga. Diretso na akong pumasok sa school. Gabi na nang dumating siya. Nagpakilala kami sa isa't isa. Sabi ko, pasensya ka na kanina, baka nagmamadali ka mag-CR. Napatingin siya sa akin. Tapos sabi niya, 6:00 ng umaga pa lang, umalis na ako. Wala ako dito kaninang tanghali. Parang may malamig na tubig na binuhos sa likod ko. Kung hindi siya, sino yung naglalakad sa taas? Sino yung sumipa sa pinto? Doon na siya nagkwento. Sabi nila may bantay daw dito. Sabi niya, bantay? Hindi tao. Sabi niya yun din daw ang dahilan kung bakit umalis yung 3 magkakaibigan na tenant. 2 raw sa kanila ang laging pinaparamdaman. Hindi na nila kinaya. Pero siya, taga-antik siya. Sanay na raw siya. Tapos sabi niya, kapag nagpaparamdam sa akin, kinausap ko lang. Sabi ko nakikitira lang ako. Haalagaan ko yung bahay. Kinilabutan ako. Sa takot ko, nakiusap ako. Ate, pwede ba ako makitulog sa room mo? Pumayag siya. Gabi na. Umuulan ng malakas. Nagising ako bigla. Alam mo yung gising ka, pero parang may mali sa paligid. Ilang minuto lang, biglang nawalan ng kuryente. Madilim. Nagtalukbong ako ng kumot. Tapos naramdaman ko, lahat ng balahibo sa katawan ko nakatayo. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Parang may humihila sa kumot ko pababa. Tapos, parang may dumadagan sa paanan ko. Dahan-dahan kong binuksan ang mata ko. Konti lang. Sa gilid ko, may nakatayo. Puting damit. Hindi ko makita ang mukha. Pumikit ako agad. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi, nakikitira lang po ako. Aalagaan ko po yung bahay. Ginaya ko yung sinabi ng roommate ko. Akala ko, uubra. Pero bigla, may bumulong sa tenga ko. Malapit, sobrang lapit. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Mabilis. Paulit-ulit. Galit. Parang mawawala na ako ng ulirat. Hindi ako makahinga.
Hindi ako makasigaw. Sa isip ko, sumisigaw ako. Opo, aalis ako. Pero walang lumalabas sa bibig ko. Ni hangin, naiiyak na ako. Tapos bigla, nakapagsigaw ako. Ate, tulong! Nagising roommate ko. Umiiyak ako. Hindi ko na mapigilan. Magdasal tayo, sabi niya. Pinatabi niya ako sa kama niya. Hinintay ko na lang sumikat ang araw. Pag umaga, umuwi ako sa bahay namin. Wala akong dalang gamit. Iniwan ko lahat. Mas importante yung makaalis. Nung kinuha ng mama ko at boyfriend ko yung mga gamit ko, hindi na nagtanong yung caretaker. Binalik lahat ng binayad ko. Walang usap-usap. Parang sanay na siya. Hanggang na ngayon. Hindi pa rin ako makatulog mag-isa. Hindi na rin ako dumaan sa street na yun hanggang makagraduate ako. Ibang klase yung trauma na binigay sa akin ng bahay na yun. At may dagdag pa. Nung araw na nag-move in ako, may kasama akong classmate. May kukunin kasi kaming libro. Nung kinwento ko sa kanya lahat ng nangyari, nagtayuan balahibo niya. Sabi niya, alam mo, off talaga yung bahay na yon. Kahit bukas lahat ng ilaw, may mga spot na madilim at ang bigat ng pakiramdam. Minsan talaga, hindi mo kailangan makakita. Mararamdaman mo na lang na hindi ka mag-isa. Share ko lang itong experience namin sa Bulacan. Hindi ko na sasabihin kung saan to at hindi rin ako magbibigay ng clue. Sayang kasi, maganda talaga yung lugar. Tahimik, presko, parang perfect getaway. Pero kung buntis ka, wag ka na lang siguro pumunta. Kasi totoong nangyari sa amin. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Ilang taon na ang nakalipas. Buntis ako noon sa panganay namin. Halata na yung tiyan ko. Nag-book kami ng asawa ko ng isang maliit na bahay bakasyunan sa isang probinsya sa Bulacan. Naniniwala ako sa mga hindi nakikita pero hindi ako yung tipong praning. Yung asawa ko, halos wala talaga siyang paniniwala sa mga ganun. Hindi rin ito yung unang beses na may kakaiba akong naranasan. Marami pa akong kwento, pero ito yung hindi ko makalimutan. Habang nasa biyahe kami papunta doon, bigla naming na-realize, Hon, may asin ba tayo? Tanong ko. Saglit siyang natahimik. Teka, wala. Nakalimutan namin. Huminto kami sa isang maliit na talipapa sa gilid ng kalsada. Yung tipong iisang ilaw lang ang bukas, medyo madilim sa paligid. Pabili pong asin, sabi ng asawa ko. Inaabot namin yung bayad, 20 pesos. Yung tindera, hindi masyadong nagsalita. Kumuha siya ng plastic. At doon ko napansin, hindi yun isang maliit na supot, isang malaking plastic bag. Punong-puno, parang bigas kung kadami. Kilo-kilo. Napatawa kami habang pabalik sa sasakyan. 20 lang to, sabi ko natatawa. Anong gagawin natin sa ganito karaming asin? Biro niya. Ang weird, pero tinawanan lang namin. Pagdating namin sa lugar, maganda talaga. Maliit na bahay, napapalibutan ng mga puno. Tahimik, walang ibang tao sa paligid. Pero bago pa kami makapasok, may kakaiba na akong naramdaman. May mga caretaker na naghihintay sa amin. 5 sila. Mga kaedad lang namin. Pero walang bumati. Walang ngumiti. Walang nagsalita. Lumapit lang sila. Kinuha yung mga bag namin. At tahimik na naglakad papasok. Walang eye contact. Walang expression. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Ang tahimik nila. Bulong ko. Baka pagod lang, sagot niya. Pinilit naming isipin na normal lang. Pagpasok ko sa loob ng bahay, mas lumakas yung pakiramdam. Walang mali sa itsura. Maayos, malinis, pero yung hangin. Mabigat, parang may mali, kahit hindi mo matukoy kung ano. Hindi ko alam kung bakit. Bigla akong binuksan yung malaking supot ng asin. Wala akong sinabi. Kumuha lang ako at nagsimulang magwisik sa may pintuan, sa mga bintana,
sa paligid ng kama. Anong ginagawa mo? Tanong ng asawa ko. Napahinto ako. Ewan, parang gusto ko lang. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit yun ang una kong ginawa. Nag-ayos kami, nagluto, kumain, pinilit mag-relax at natulog. Gabi, tahimik, sobrang tahimik hanggang sa tik-tik, mahina. Parang tunog ng maliit na bagay na tumatama. Imagination ko lang. Sabi ko sa sarili ko. Tumahimik ulit. Tik-tik, tik-tik. Mas malinaw, mas mabagal. Hindi tunog ng insekto. Hindi tunog ng sanga. May pattern. Bumaling ako sa asawa ko. May naririnig ka ba? Bulong ko. Hindi siya agad sumagot. Doon ko napansin. Gising siya. At biglang, Oomp! Tunog ng pakpak. Malakas, mabigat. Direktang sa itaas namin. Hindi yun ibon na dumaan lang. Hindi yun maliit na hayop. Bawat pagaspas, ramdam mo. Parang may malaking bagay na dumadapo sa bubong. Nanikip dibdib ko. Tapos, may yapak. Malinaw na yapak sa yero. Isang hakbang. Hinto. Isa pa. Dahan-dahan. May naglalakad sa bubong. Paikot. Mula kaliwa, papuntang kanan. Parang may hinahanap. Natatakot ako. Pabulong kong sabi. Shh, huwag kang gagalaw. Sagot niya. Mahina pero seryoso. Paglingon ko sa kanya, nakahiga siya patagilid. May hawak na kutsilyo. Matagal na pala siyang gising. Mas natakot ako doon. Kasi ibig sabihin, naririnig niya rin lahat. Hindi kami natulog. Bawat kaluskos, pinapahinto ang paghinga namin. May mga sandaling titigil yung mga yabag. At yung katahimikan, mas mabigat pa sa ingay. Tapos bigla ulit, kaladkad. Parang may kuko na dumudulas sa bubong. Nakahiga lang ako. Buntis. Pinipigilan ang pag-iyak. Hinihintay ang umaga. Pagliwanag pa lang, nag-impake na kami agad. Walang almusal. Walang paalam. 4 na gabi ang bayad namin. Isang gabi lang ang tinagal. Diretso uwi. Hindi na namin masyadong pinag-uusapan ngayon. Pero minsan, naiisip ko pa rin yung asin. Kung bakit bigla namin yun nakalimutan. Kung bakit sa 20 pesos, binigyan kami ng sobrang dami. At kung bakit pagdating pa lang namin doon, ang una kong instinct ay ikalat yun sa buong kwarto. Hindi ko alam kung ano ang nasa bubong na yun. Pero may pakiramdam ako. May dahilan kung bakit sobra-sobra yung asin na nakuha namin. At pakiramdam ko, hindi kami ang unang pinuntahan ng nilalang na yun. Magandang araw Sir Sig at sa lahat ng nakikinig at nagbabasa sa dilaw na kandila. Ang kwentong ito ay totoong karanasan ko. Tawagin niyo na lang akong Marco. Taga-Caloocan ako. Nagpunta ako sa Zambales last year para mag-unwind. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar. Wala namang mabigat na dahilan. Burnout lang sa trabaho. Wala rin akong girlfriend at busy lahat ng kaibigan ko sa kani-kanilang buhay. Sanay na akong mag-solo trip kapag napapagod ang isip ko. Pagdating ko roon, may nakita akong murang beach motel malapit sa highway. Walking distance daw sa dagat, kaya nagpa-reserve na ako through online booking. Medyo luma na ang lugar. May kalawang ang gate. Sa gilid may karinderya na amoy pritong galunggong. Tahimik ang receptionist. Inabot lang niya sa akin ang susi ng room 204. Wala namang kakaibang sinabi. Normal lang ang lahat. Pagpasok ko sa kwarto, may kakaibang amoy. Halo ng lumang kurtina, damp na pader, at bahagyang usok ng sigarilyo kahit non-smoking area daw. Maingay ang lumang aircon. Napaisip pa ako. Parang may katatapos lang gumamit ng kwarto. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako maarte. Andoon lang ako para magmuni-muni at magpahinga. Kinabukasan, nagpunta ako sa beach. Namili ako ng pusit liempo at kung ano-ano pang pwedeng ihawin. Parang nagmumukbang ako mag-isa. May dala rin akong isang case ng Red Horse para sa akin lang. Bandang hapon, nag-set up ako ng maliit kong camp sa tabing dagat. Medyo malayo sa mataong bahagi.
May portable chair, cooking utensils, speaker. Nagpatugtog ako ng reggae habang nag-iihaw at umiinom ng beer. Chill lang, mga alas 9 o alas 10 ng gabi. 3 na lang ang natitirang beer ko. Hindi ko na halos maubos. Napaisip pa ako. Ang hina ko na uminom. Pero ubos ang pagkain. Busog na busog ako. Bandang alas 11, bumalik na ako sa kwarto. Naligo at nahiga agad. Nag-scroll saglit sa phone. Wala namang kakaiba. Pero habang nakahiga, may bigat sa pakiramdam. Parang ang sikip ng hangin. Inisip ko na baka pagod lang o epekto ng alak at sobrang kain. Hindi ko na malayan. Nakatulog na ako. Bandang madaling araw, bigla akong nagising. Hindi ako makagalaw. Gising ang isip ko, pero hindi gumagalaw ang katawan ko. Hindi ako makasigaw. Yung pakiramdam na gusto mong sumigaw o gumalaw, pero hindi sumusunod ang katawan mo. Nakatingin lang ako sa kisame. May naramdaman akong bigat sa dibdib ko. Hindi lang basta pressure. Parang may nakadagan. Mabigat. Mabagal ang paghinga ko. Tapos may narinig ako. Mabigat na paghinga. Malapit. Sa mismong tenga ko. Hindi yon tunog ng aircon. Hindi rin hangin. May ritmo. At may init ang hininga. Parang may taong nakayuko sa akin. Naalala ko ang sabi ng lola ko dati. Kapag may naramdaman ka sa madaling araw, huwag mong tawagin ang pangalan kahit kanino. Sa gilid ng paningin ko, may anino. Hindi malinaw pero mas maitim siya kaysa sa dilim ng kwarto. Parang mas siksik. Pinilit kong igalaw ang daliri ko. Paulit-ulit. Hanggang sa biglang nawala. Parang may bumaba mula sa dibdib ko. Nakahinga ako ng malalim. Pawis na pawis ako kahit malamig ang aircon. Binuksan ko ang ilaw. Wala namang tao. Sarado ang pinto. Sarado ang bintana. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa labas, kinausap ako ng tagalinis. Matandang babae siya. Sa 204 ka natulog, iho? Tanong niya. Opo, sagot ko. Tahimik siya sandali. Marami na nagreklamo dyan. May batibat daw. Lalo na sa mga bagong salta. Yung huling nagstay dyan, dinala sa ospital. Bangungot daw, sabi nila. Pero alam ko, batibat yon. Napatawa ako ng pilit. Sleep paralysis lang siguro, Nay. Ngumiti siya. Siguro nga. Pero bakit sa kwartong yan lang laging may nagrereklamo? Tinanong niya ako. Ikaw, iho, kumusta tulog mo? Okay naman po, sagot ko. Pero sa loob ko, magulo na ang isip ko. Pinipilit kong paniwalaan na baka dahil sa sobrang kain at inom. Baka bangungot lang, baka pagod. Pero hindi mawala sa isip ko ang anino at ang mainit na hininga sa tenga ko. Bago ako umalis, habang nag-iimpake, hindi ko sinasadyang nahila ang bedsheet. May bahagyang marka sa gitna ng kama. Parang lumubog na bilog, hindi hugis ng katawan ko. Mas maliit, mas compact. Hindi ko na inayos ang kama. Nag-check out ako agad sa takot. Pag uwi ko, kinuwento ko sa mga tropa ko. Sabi nila, over lang daw sa alak, bangungot, pagod, lasing lang. Pero hanggang ngayon, Sir Sig, iniiwasan ko na ang sobrang pagkain sa gabi. Nagyo-yoga na ako bago matulog. May mga sarili na akong ritual para iwas bangungot. Hindi ko alam kung sleep paralysis lang ba yun. O kung talagang may legit na nabatibat ako. Salamat po, Marco. Ang bahay namin, parang isang haunted house. Bago pa lang ito nang lumipat kami. Pero hindi pa tapos kasi naubos ang pera namin sa studies. 20 taon ang lumipas bago ko ito natapos. Bago ko pa man ito matapos, marami ng kwento ng kababalaghan. Galing sa ate ko, sa mama, sa mga bisita, pati sa mga kapitbahay. May kaunting karanasan din ako. Kaya inisip kong ibang ignore na lang. Bahagyang gumagalaw ang kama, may kakaibang hangin, parang may nakamasid. Pero ang pinakamalala ay sa bunso namin na may third eye. May pagkakataon na nilagnat siya sa sobrang takot.
Paggising niya, wala siyang maalala. Dahil sa takot ko sa sariling bahay, ginawa ni Papa ang isang bagay. Mag-isa siya sa bahay nung gabing iyon. Pinatay niya ang lahat ng ilaw, kumpletong dilim. Umakyat siya sa ikatlong palapag habang hawak-hawak ang rosaryo. At parang tinawag niya ang lahat ng nilalang na hindi nakikita. Sabi niya, sobrang goosebumps daw niya. Nagkaroon siya ng one-on-one na usapan sa mga elemento na hindi niya nakikita. Pero nararamdaman. Sabi niya, bahay namin ito. Hindi niyo dapat kami takutin. Hindi ko gustong manirahan ng takot sa sariling bahay ko. Hindi agad nangyari ang pagbabago. Pero sa loob ng ilang buwan, naging maaliwalas ang bahay. Parang bawat sulok ay napasukan ng liwanag at nawala ang mabigat na pakiramdam. Kalaunan, natapos ko rin ang bahay. Ngayon, lumipat na ako dito para manganak at ligtas na ang bahay namin. Nakakatulog ako ng mahimbing. Hindi na ako natatakot sa mga sulok. Wala nang pakiramdam na may nakamasid na nilalang. Salamat, Papa. Ngunit, ilang taon pagkatapos kumagay si Papa ay napasok sa koma. Hindi namin iniisip na may kinalaman ito sa nangyari. Sinubukan namin ang mga faith healer. Sabi nila, parang namamasyal lang siya. Siguro sa hindi malusog na lifestyle. 4 na taon na siyang tulog hanggang ngayon. Salamat sa panunood. Ako si Sir Sig at ito ang Dilaw na Kandila Pinoy Comics. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-follow ang aming Facebook page para sa mas maraming nakakatakot na kwento mula sa mga anonymous senders. Hanggang sa muli.